Medyo nalilate na kami. Tara. Thank you. It shall be reported prior to our descent. Your safety and comfort is always our priority. Request all guests to pay attention to announcements from the flight deck and cabin crew. Nakarating na kami sa Singapore. Hindi ko talaga in-expect ngayong taon na magta-travel kami dito sa Singapore. Hindi ko lang po ano in-expect kasi first time ko umalis ng Pilipinas. Kaya, I am lost. Bawal magtagalog dito. Sabi nila travel broadens the mind. Totoo naman kasi kapag nadadagdagan yung karanasan mo sa buhay, mas nagiging wais ka. Para sa akin, first time kong umalis ng Pilipinas kasama ang pamilya ko at medyo excited ako na may halong kaba sa mga posibleng mangyari dito. On the way kami sa Jewel Changi Airport. And sasakay namin is bus papunta doon. Yeah. Naalala ko yung EDSA Bus Carousel nung sumaya ko ng bus. Ang kaibahan lang ay walang traffic dito kaya nakarating kaagad kami sa Jewel. Thank you, sir. Yeah, bye. Take care. Have a good day. Ito pala yung nakita ko lagi pag may napapanood akong vlog. Angas body. Hindi talaga nagpapatalo tong Singapore kasi airport pa lang meron ng attraction. Okay, dito tayo dito. Maya-maya, nakaramdam na ng gutom yung tatay ko. Gugutom na ako. Kaya kumain muna kami sa food court. Tapos niya naggala-gala muna kami. Nanood ng light show sa may waterfall. Saka kami naghintay ng Grab papunta sa hotel. Isang kagandahan dito sa Singapore ay walang traffic dito, as in. Kaya nakarating kaagad kami sa hotel namin. At dahil pare-parehas na kaming pagod nito, tuluyan na kaming natulog dahil marami pa kaming pupuntahan bukas. Ang una ko napansin sa bansang to ay kung gaano kalinis. Kasi hindi tulad sa Pilipinas, ang linis dito, promise. Kahit mismo sa restaurant, tapos mo kumain, talagang kailangan mo linisin ang mga pinagkainan mo. Hindi pwedeng iwanan lang kasi punishable siya. And yung mga streets dito, napakalinis. Isa pang napansin ko is yung oras ng sunset tsaka sunrise dito. Like, para siyang 1 hour delayed kumpara sa Pilipinas. Nag-set yung sun kahapon ng 7 PM. Lahat ng araw namin dito ay susulitin namin at mahaba ito. So, ayun. So, meron silang train station dito. Uso din pala dito yung MRT tsaka LRT. Iba lang yung terms pero naghahantay na lang kami kasi by schedule ang train station. Ayan. The train at platform A will end its service at Gardens by the Bay. So, yun. Doon kami papunta sa Gardens by the Bay. Napaka-convenient talaga ng mga train dito sa Singapore kasi pinag-isipan ng mabuti yung lokasyon ng mga stations dito. Ang ginawa nila, tinapat nila sa mga lugar na maraming naninirahan at ginawa nilang konektado ang mga yun. Siguro ito ang rason kung bakit walang traffic dito kasi halos lahat ng mga tao ay naiengganyo na gumamit ng public transportation. Konti lang tao dito. Hindi umaabot sa punto na makikipagsiksikan ka sa train stations or sa LRT or sa MRT. Saan tayo? Where are we? Konting lakad lang siya galing sa MRT station. And ayan, dito na siya sa likod ko. Meron silang mga bike na pwede mong rentahan
kung gusto mo mas mapadali or mas mapabilis yung biyahe nyo or kung ayaw nyo maglakad. And kung galing ka sa malayo at kung gusto mong pumunta ng malayo, meron silang taxi base dito and pwede kayong mag-taxi na lang or mag-book kayo ng Grab. Pwede rin kasi may Grab din dito sa Singapore. Akyat. Tapos down. Ang tawag sa mga puno na to ay super trees. Isang man-made attraction na nagsisilbing observatory tuwing umaga at light show naman tuwing gabi. Wala pang masyadong tao nung nandito kami pero maya-maya makikita natin ang napakagandang ilaw pagsapit ng gabi. So 10:02 AM na at hindi pa kami nagbe-breakfast. So on the way kami ngayon para kumain. Naghanap na lang kami ng mga kainan dito sa na malapit dito sa Gardens by the Bay. Also, prepare to walk a lot dito sa Singapore kasi syempre kapag nagta-travel ka, always prepare to walk. Kaya maganda nang meron kang fan, extra shirts, mga ganyan. Nandito na kami sa Jurassic and tingin ko dito na rin kami kakain. Sure. Okay. What drink for the kiddie meal? Halos sarado pa yung mga kainan nung pagpunta namin dito. Kaya ang kinainan na lang namin ay ang nag-iisang bukas na nasi lemak. Dahil nasa ibang bansa na rin kami, syempre sinubukan na rin namin yung mga pagkain na masarap dito. Yung manok? Marami ang attractions ng Gardens by the Bay. Sa mga yon, dalawa ang nabook namin na kabilang sa main attractions nito. Papunta na kami sa una at yun ay ang Cloud Forest. So itong Cloud Forest, I believe ito yung first attraction na pinuntahan namin talaga na active ngayon. Very peaceful and very zen ang lugar na to. One more thing about this place, gusto ko yung lahat ng senses mo na i-engage dito sa Cloud Forest. Kasi meron silang audio na piniplay na talagang nag-a-add sa ambience ng lugar na to. Tapos ang grabe talaga, tignan nyo. Oh my goodness. So after namin sa Cloud Forest, tumawid lang kami dito sa Flower Garden. Matapos namin mag-explore sa mga gardens, dumaan muna kami sa The Shop sa Marina Bay para mag-window shopping. Hanggang window shopping lang kasi wala naman tayong pambili sa mga gamit dito. Pero grabe kasi saan ka pa makakakita ng kano sa loob ng mall? Diba? Kaya naman di na kami nagtagal at pumunta na kami sa susunod na attraction. Dito kami sa Art Science Museum and a very cool thing about this place is yung pagka-interactive niya. Pagka-artsy ka or like mahilig ka talaga sa art, this place is 100% para sa'yo talaga. And meron silang option na mag-drawing, yung mga nasa likod ko. Lahat yan nagdo-drawing at yung mga drawing nila, dito na pupunta. Ayan. Pampano? Very cool. Grabe. At sa dulo ng attraction na to ay ang out of this world na Crystal Universe. So nabigyan na kami ng warning na yung weather dito is medyo unpredictable. Right now nagsisimula ng umulan and konti-konti siyang lumalakas. Sa part na to visible na yung pinaka-landmark ng Singapore which is yung Merlion Park. And kahit na maulan, talagang pinupuntahan pa rin siya ng mga tao kasi ito talaga yung pinakasikat na place dito sa Singapore. So nanggaling kami dito sa Marina Bay, doon kami naglakad. Naglakad kami dun sa mga bridge na yan. All the way from there, tatawid ulit kami dyan sa bridge na yan. And yun. So mamaya makikita natin yung pinaka-tourist attraction dito sa Singapore. At yung pinaka-landmark dito sa Singapore, which is yung Merlion. Nandito na tayo. Ang dami pa rin tao, grabe. Grabe oh, ayun oh. Sheesh! Shisha ball oh.
Merlion Park. The Merlion with its lion head symbolizes Singapore as a lion city. This 8.6 meter tall, 70-ton statue which blends Singapore's Asian past with its maritime progress was designed by artist and dedicated Kwan Sai Kyong and carved by craftsman Lim Nang Seng. So ito pala talaga yung symbolism nitong Singapore. That's why ito yung pinaka-pinupuntahan ng mga tao. Very amazing. Dahil nandito na rin kami, merong ginawa yung tatay ko na laging ginagawa dito sa Merlion Park. Tumatama sila eh, Paul. 1, 2, 3, go. Sa katapusan ng mahabang araw na to, meron nag-aya sa amin na kumain sa Chinatown. Grabe, ang dami nilang in-order. Saktong-sakto kasi gutom na kami nito. Salamat po sa libre Ate Ann at Kuya Brian. Sa oras na to, handa na kaming bumalik sa hotel para magpahinga. Pero meron pa kaming binalikan na lugar dahil merong ginaganap na light show dito. Kanina binanggit ko na mas maganda ang Super Tree Grove kapag gabi kasi kitang-kita ang ilaw nito. Kaya naman, binalikan namin ito. Para akong nasa panaginip ngayon. Day 3. Araw na to ang pinaka-chill na araw namin kasi naglakad-lakad lang kami sa mga parte ng Singapore na regular lang pinupuntahan. Tulad ng Fort Canning Park, Old Hills Police Station, Bugis Street kung saan namili kami ng mga pasalubong. Kumain kami sa Five Guys na sobrang mahal na mga pagkain pero ani naman yung drinks kaya doon ko na lang binawi. Sa Little India naman may nakilala kami para sa akin the greatest salesperson ng Little India. Ako yun na, my bread. How much? Bakit mo yung black yan? Kaya nga. Sabi niya eh. This is it. This is peanut candy. You love it. Tapos niyan kumain kami kung saan ginanap yung Crazy Rich Asians. These Hawker stores sells pretty much one dish, and they've been perfecting it for generations. You know, this is one of the only places in the world where street food vendors actually earn Michelin stars. Buti na lang at nagkaroon kami ng ganitong araw kung saan medyo nakapagpahinga kami ng konti. Dahil medyo mataas ang expectations ko sa last day namin dito. So itong day na to is gonna be filled with even more adventure and adrenaline. Kasi mamaya pupunta kami sa Universal Studios and alam niyo naman na sa Universal Studios ay maraming rides. So nakaka-excite pero feeling ko mamaya pagpapawisan kami ng photo. Pero before kami pumunta sa Universal Studios, pupunta muna kami sa Madame Tussauds. Actual floors there. And down the stairs, you'll find our boat ride, the Spirit of Singapore. Hey, and finally, of course, you have all our wax figures here. You can take as many selfies with our stars. Follow the footprint markers on the ground. They'll guide you to the rest of the attraction. Thank you! Thank you. Kilala ang Madame Tussauds sa mga wax art nito na parang totoong tao. Daig pa ang Nesfruta Dalandan sa sobrang real. Sa sobrang real niya, nagulat ako sa sound effects dito. At syempre, may mga artista dito. Ito yung mga nakita ko. Si Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Marilyn Monroe, James Bond, si Kokey, at marami pang ibang personalidad. Bago kami pumunta sa Universal Studios, tumikim muna kami ng gelato pagkalabas. At sa wakas, oras na para mag-rides. Sa Universal Studios. First time ko to, guys.
Grabe ang saya dito sa Universal Studios. Gusto ko sana mag-record habang nagra-rides kaso hinaharang ako ng mga staff. Ang pinaka-tumatak sa akin na ride ay yung The Mummy. Ang angas din ng show nila na Water World. Sayang lang kasi hindi kami nakasakay sa lahat ng rides pero kailangan na namin pumunta sa huling activity namin. Hindi nagtatapos sa Universal Studios ang saya dahil meron pa kaming Skyline Luge. Ang gagawin dito ay nakasakay kami sa cart at magda-downhill kami ng 3 beses. Diba ang dali? Tara na, gawin na natin to. Dahil last day na namin ngayon, in-invite ulit kami ni Ate Ann at saka ni Kuya Brian para mag-dinner. Tulungan ko si ano? Ang dami ulit nilang in-order. Grabe talaga. Ang dami nga eh. Ano ka ba? Okay lang yan. Salamat po ulit Ate Ann tsaka Kuya Bri. Punta na kami sa Kuala Lumpur.